Okay po. So, magandang gabi po muli sa inyo. So, marami pong katanungan tungkol po sa iglesia. Tinatawag, katulad na ilang beses na natin narinig, may natuturo po ng tungkol sa mga iglesia, mga bagay-bagay na ganyan. Marami nang tatanong, ano po ba ang tunay na iglesia? Mayroon nagkiklaim na sinasabi nila, sila lamang ang tunay na iglesia. At kapag hindi ka nila kasakop o kasapi, ikaw daw ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Pero, kung tingnan niyo po, Church of Christ, nakalagay po sa Biblia. Sabi nga doon, Churches of Christ salute you, sabi sa Roma. Kung tingnan natin, now sa gabing ito, is the Church of Christ a biblical church? So, submitting to Christ's authority ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Ayan. So, welcome po muli. Question. Is the Church of Christ a good biblical church? Sagot. Answer. This is a difficult question to answer due to the phrase Church of Christ. Bakit po? Kasi maraming gumagamit ng Church of Christ. Ano po? Kunin na natin. So, being such a broad description, there are many churches who refer to themselves as the Church of Christ. So, even within the most widespread Church of Christ denomination, ayan, marami po yan. Church of Christ, marami ang kita nyo po. Ano po? Kaya po, maraming naguguluhan sa atin. So, there is no doubt that many in the Church of Christ denomination are genuine believers in Christ who desire to truly worship, follow, and obey Him. At the same time, there are others in the Church of Christ and some Church of Christ churches that are borderline cult, like in their preferences, practices, and doctrine. So, napakarami po na Church of Christ na tinatawag natin, no? May Church of Christ denomination na binabanggit. Okay? So, another question po natin, is the Church of Christ a good biblical church? A second issue is the fact that some in the Church of Christ claim to be the one true church. Ayan po, sinasabi natin, outside of which there is no salvation. Yung nagkiklaim po sila na pag wala ka daw sa Church of Christ, wala ka daw kaligtasan. By no means do all Church of Christ members believe this, but it is prevalent enough to warrant concern. Some go so far as to argue that since the name is Church of Christ, that indicates that the church denomination is the one and only true church of the Lord Jesus. Marami po talaga yan. So, biblically ko, titin natin, talaga pong iglesia ng Panginoong Diyos lamang ang magkakaroon ng kaligtasan. Pero, maraming gumagamit kasi ng pangalan Church of Christ na binabanggit natin. Okay? So, the church, ang iglesia, is composed of true believers everywhere. No matter the local church or denominational affiliation, sinasabi, the claim of exclusive access to salvation is another common identification of a cult, not the teaching of a good biblical church. Ayan. So, ayan. Tayo ngayon dito sa ating pong pag-aaral. A biblical understanding of the church Jesus built. Ayan. Church in the universal sense and church in the local sense. Ayan, tingnan natin. A denomination is smaller than the universal church, but larger than the local church. Church is not found in the New Testament. Sabi, such is not found. Such is not found in the New Testament. Denomination ang tinasabi natin. Okay? There is no one church or denomination that encompasses the entire body of Christ. Na natin. Yan. O, tingnan natin. The Church of Christ, pag sinabing church o iglesia ng ating Panginoong Yesus, kasi pag sinabi iglesia ni Cristo, no po, Tagalog, alam natin, denomination niya, marami iglesia ni Cristo. Submit to Christ. Ito po ay nagpapasailalim kay Kristo. Sa makatuwid, katulad ng iglesia ay nasa ilalim ni Kristo, ayon sa Ephesians chapter 5 verse 24. No, ito po, the Bible does not teach me to be a member of one kind of church and you another. Yan po ang pagtatalo, debate. Sabi ng isa, I don't think it makes any difference what church you join.
Sabi niya, okay daw, kahit anong iglesia ka raw. You have to be my member of my denomination in order to go to heaven. Sabi naman ng isa. Sabi ni isa, dito ka sa amin. Kailangan maging membro ka namin para pumunta ka ng langit. Sabi naman ng isa, kahit anong church, okay lang. Yan. So, maraming katanungan po na umiiral sa atin lahat. Kaya po, napakarami ng denominasyon. Ano po, iba't iba ang mga iglesia na sinasabi. So, maliligtas ka ba? Kung saan ka na kahit anong iglesia ka? So, kung titinan mo, kailangan ba akong maging membro ng isang iglesia para mapunta ng langit? Ayan, ang mga katanungan natin ngayon. Okay? Pero sa Acts 2:47, malinaw na sinabi doon, ang Panginoon Diyos ay dinadagdag sa iglesia yung mga naligtas. So, sino itong mga dinagdag ng Diyos? Sino itong mga dinadagdag ng Diyos? Doon sa Acts chapter 2, verse 47. Sa mga tuwid, sabi ng dalawang tao, pero may sinabi ang Diyos, siya nagdadagdag sa iglesia. Ayan, tingnan natin ha. So, biblical unity natin, the one body is an organism, not an organization. Colossians chapter 1, 18 to 24, ating babasahin sa wikang Tagalog. Tingnan po natin. Colossians chapter 1, samahan niyo po ako sa magbasa ng Biblia. Okay? Natin, sa bagong tipan po. Colossians chapter 1, verse 18 to 24. Kaya nga po, ng dami naguguluhan, no po. Sabi kasi nila, kami ang tama, ito ang tamang iglesia. Ano ba talaga ang tamang iglesia? Ayan. Kaya po yung Church of Christ ba? Ito ay biblical. Verse 18, sabi niya po dito, at siyang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia. So malinaw ang sinabi ni Pablo, siyang ulo. Sino yung ulo? Yun ang ating Panginoong Yesus na mga tuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay mananahan sa Kanya. Sino po yun? Ang ating Panginoong Yesus. Sabi, siya ang ulo ng katawan. Anong ibig sabihin ng ulo? Siya ang head. Sa makatuwid, ang iglesia, dapat si Kristo ang head. Hindi si pastor, hindi si ministro, hindi si papa, hindi si pare. No po, na tinatawag po. Ngayon, malinaw po ang binabanggit doon. Hindi ko na po binasa hanggang 24. Okay? So, pagkakaisa, it's not maintained by bringing all Christians into a visible body of Christ. Hindi po para doon ang tinasabi. Bakit? Ang sagot po dyan, 2 Peter, natin, sa 2 Peter, natin po, ayan, 2 Peter po, ikalawang Pedro, katabigat Tagalog, chapter 5, chapter 5 tuloy, hindi po pala, no po, First Peter, yata ito, no? First Peter po yun, hindi po 2 Peter. Chapter 5, verse 1 and 2. Sa matatandang na sa inyo'y umaaral ako, ang matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. So, may sinasabing kawan na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Tingnan niyo po. See? So, unity is maintained as Christians remain faithful to the revealed truth of God. Doon po nagkakaisa sa katotohanang inireveal sa atin ng Diyos. Hindi dahil sa membro ko ng ganito, membro ko ng ganyan. No po. Nagkakaisa ang mga Kristiyano sa nireveal na katotohanan ng Panginoon Diyos. Diyan niyo po na binabanggit doon. Ephesians chapter 4, 1-6, alam na po natin sinabi doon, there is one God, one body, one faith. Ano po? Sinasabi doon. Ngayon, tingnan natin. And the disciples were first called, sabi ng isang tao, ay, ang mga disipulo tinawag pong Methodist sa Antioch. Ayan.
Sabi naman ng isa, tinawag Presbyterian in Antioch. So ano totoo? Presbyterian? Methodist? O sabihin, and the disciples were first called Catholics. Ano ba totoo? And the disciples were first called Christian. And the disciples were first called Mormons. Ang dami po ano po na tinatawag. Ayan. Ano po? At mga Kristiyano ay mga born again. Yun. Yun po yung sinasabi. So, kung titingnan natin, the Bible does not teach me to wear one name and you to wear another. So, hindi pwede sabihin mo na, Kristiyano ako pero ako'y Mormon, Kristiyano ako pero ako'y Baptist, Kristiyano ako pero ako Katoliko, Kristiyano ako'y ganito. Hindi po pwede. Presbyterian, Methodist, Mormon, Sabadista, so iba-iba. Ano po talaga ang sinabi ng Bible? Yan. And the disciples were first called Christian in Antioch. In Acts chapter 11, verse 26. So, wala pong tinawag Presbyterian, Methodist, Mormon, born again, Catholic, no po, Protestant, Seventh-day Adventist, wala po, at ano pa mga tawag diyan, no? Iglesia ni Cristo, hindi po. Ang sabi doon, Christian in Antioch. Yan, malinaw po, no, mga kapatid. Yan. Okay? So, hindi po ayon sa kanyang uri, Mennonite, Methodist, Nazarene, kundi dapat po Christian lang. Yan. Tingnan nyo po, may mga kanya-kanyang libro yan. Marami pa po, at tinatawag natin. Pero ang Christian po, ang libro na ginagamit, ang pawang katotohanan na nireveal ng Diyos sa atin doon sa Biblia. Ayan. Ano po, na tinatawag natin ngayon, mga kapatid. Yan po. Sana po nandiyan pa kayo, nanonood pa tayo. Marami po tayong matututunan sa gabi ito. Ang Church of Christ ba ay biblical? Yan. Now, nakita natin, ano po? Iba-iba. Ngayon, when all men will lay down their creeds, ano po yung creeds? Yung kanilang mga turo, ganito ganyan, discipline, manual, confession of faith, catechism, think so, maybe, and subjective feelings, and with an unprejudiced and receptive heart, turn to the Word of God, then, and only then, will unity result. Ngayon po, hindi talaga magkakaroon ng pagkakaita. Hanggat ang tao ay tinuturo pa rin ang tanturo ng mga tao. Kailangan po doktrina ng ating Panginoong Hesus lang, creeds of God sa Bible lamang. Mga aral at turo lamang ng Panginoon. Marami nagtatanong sa akin, ano po ba doktrina nyo, Brother Danny? Ang lagi kong sagot, wala kaming doktrina. Bakit? Ang nakalagay sa Bible kasi, ang doktrina ng Panginoong Hesus, yun ang aming sinusunod. Totoo po eh. Yan ang ating sinusunod. Ang doktrina, ang aral ng Panginoong Hesus lamang. Kung ang lahat ng nasabing reliyon ngayon, na sinasabing iglesia sila, Kristiyano sila, ay susundin lamang ang salita ng turn to the Word of God, then and only then will unity result. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya po nagkakagulo ang tao eh. No po, kaya po napakalaga po sa mga sinisiran ninyo ng Word of God. Sabihin nyo po, they must have an open heart and open mind to accept the Word of God. Because if they will not open their heart and mind, they will not be able to accept the truth in God's Word. Kaya bukas po dapat ang isip natin, mga kaibigan kong nanonood, na sinasharean ko ng Word of God dyan. Ano po, kung hindi po ninyo bubuksan ang puso at isip ninyo kailanman, hindi kayo magkaisa ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang katanungan natin sa araw na to, ang Church of Christ ba biblical? Pinapatunayan po natin mabuti. Kaya po, dapat po, we must be committed to being nothing. Calling ourselves nothing. Obeying nothing and saying nothing except
that which authorized by the Word of God. Dapat po kung ano lamang po ang inauthorize ng ating Panginoong Diyos, yun lang po ang dapat nating susundin. Wala na pong iba. Kaya po, kung ang isang tao o isang kaluluwa, salita ng Panginoon, at ito ang kanyang sundin at naunawaan, siya po ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya po dapat ang lahat ng church, ito dapat ang ginagawa. Wala po dapat Church of Christ denominasyon. Wala po dapat Church of Christ na may ganito, Church of Christ po na sinusunod lamang ang authorized ng salita ng Panginoon Diyos. Sa paggabing ito na pinag-aaral natin, sa Luke chapter 6 verse 46, ano sinabi? But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? So ilan po ang tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Halos lahat ng tao. Halos lahat ng sinasabing iglesia sila. Kami ang church, tumatawag ito. Pero are you or are we doing what the Lord has told us to do? That is the question. So mga kapatid na tinuturan natin, buksan pong isip ninyo, malaman ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan lamang ng salita ng Panginoon. Kaya po, sabi niya, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Hindi naman ninyo ginagawa ang mga bagay na sinabi ko sa inyo. Yan. Na po, Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, sabi niya, there is one body and one spirit, just as you were called in the hope of your calling. Doon tayo tinawag eh. Isang katawan lang. Kaya hindi pwedeng maraming katawan ng Panginoong Yesus. Sabi nga kanina, siya ang ulo ng iglesia. Sa makatuwid, isa lamang ang iglesia. So, ano po yun? Church of Christ. Iglesia ng ating Panginoong Yesus. Hindi po yun Church of Christ o iglesia ni Kristo na nakikita ninyo. Dahil maraming pagtatalo nangyayari po doon. Kaya po, baka naririnig nila ito. Ano po? Yan po, makikita nyo po. So, magdedebate na. So, hindi po dapat magdedebatehan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nauunawaan at naiintindihan. One Lord, isa lang. One faith, isa lang. One baptism, isa lang. Tingnan niyo po, kasi marami po Church of Christ. Kuminsan, sinasabi Church of Christ, iba't ibang klase ng bautismo. May binubuhusan, mayroong nilulubog 3 beses, mayroong tinutulak lamang sa ilog. So, meron doon sa mga sayo-sayo pa. Ano po ba talaga ang tunay ng bautismo? Ayan, nasa salita po ng Panginoong Hesus yan. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all, ang sinasabi doon. Yan. Colossians chapter 3 verse 17 po. And whatever you do in word or deed, tinan niyo po malinaw anuman ang gawin mo, salita at sa gawa. Sino sinasabihan dito? Na po sa iglesia sa Colossae, do all in the name of the Lord Jesus. Ngayon po, sa pangalan ng Panginoong Hesus mo dapat ginagawa ito. Ngayon kung nagtuturo ka ng hindi inauthorize ni Kristo, if you are teaching that the Word of God does not authorized by God, then hindi mo ginagawa sa pangalan ni Kristo ito. Dapat nga, sabi may pagpapasalamat sa Diyos, the Father through Him. Yan. So in Acts chapter 4, verse 12, nor is there salvation in any other. Wala nang kaligtasan sa iba pa eh. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala. So hindi pwedeng, itong iglesyang ito, sabi ng Panginoon, maligtas ako dito sa iglesyang ito. Wala po. Kundi sa pangalan lang po ng Panginoong Hesus. Ano po yun? Ano po? Yun po yung katawan ng ating Panginoong Hesus. In Acts chapter 4, verse 7 to 20, sabi, verse 7, anong kapangyarihan o pangalan na ginawa mo ito? Ang tanong mo doon kay Pedro, by the name of Jesus Christ of Nazareth. Sabi niya, even by Him. In verse 11, which is become the head of the corner. Pansinin niyo mabuti. Si Kristo ang puno, the head of the corner. Ang sinabi po doon.
Kaya po hindi po pwede sabihin mo na si ministro ito ang leader, o si pastor ito, o si papa ito, o si pare ito. No po, hindi po pwede na sila ang founder. No po, wala pong founder dito, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang nagtatag ng iglesia ng Panginoong Hesus. The Church of Christ has been, sabi dito, pinamunuan, itinayo, itinatag ng ating Panginoong Hesus lamang. At siya lamang ang puno, at siya lamang ang head. Hindi po pwede magkaroon pa ng ibang head. Kaya po pag may namumuno pa sa inyo, no po, kuminsan kasi yung mga ministro, feeling nila sila na ang head ng iglesia, ano po, kala nila, sinasabi nila, Panginoon pa rin ang head namin, pero sila na yung nag-o-over na. Ibig sabihin nito, yung sila na yung may kapangyarihan na pinakukubabawan na ang mga kapatiran. No po, mas sila na yung sinusunod, kuminsan. No? Kaya po mag-ingat po dapat tayo dyan na, tinan nyo po, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear you him. Sino, ano ang sinabi ng Diyos Ama nung binautismo si Kristo? Sino dapat pakinggan? Si Kristo lang eh. Kailangan mo ba pakinggan si ministro? Kailangan mo ba pakinggan si pastor? Kailangan mo ba pakinggan si pare? Kailangan mo ba pakinggan si ganito? Wala eh, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang dapat nating pakinggan. At yun ang kinamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang katawan, ang iglesia. Kaya nga po, Church of Christ, kung tawagin natin. In Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, ito po. Ito po ha. God, who at various time, in various way, spoke time past to the fathers by the prophet. Yung mga ninuno ng araw at panahon ng mga Hudyo sa lumang tipan, sa mga propeta. Pero sabi niya, during sinusulat itong Hebreo, sinulat ito ng author, sabi nga, pero they claim it na si Pablo ang sumulat ng Hebreo. Right? Sa same writing, same style of writing. Has in this last day, nung panahon ng araw, last days nila sinasabi, ay nagsasalita ito sa pamamagitan ng anak. Ngayon, meron po nagtuturo. Ito sinabi sa akin ng Diyos. Ito po, ako po ay apostol. Saan na nakakita ang Church of Christ na may buhay pang apostol ngayon? Wala na, di ba? Pero may mga Church of Christ ngayon na they claim that they are the true church and their leaders is an apostle. Apostol daw ang leader nila. Paano mangyayaring apostol? Eh, ang apostol, si Kristo lamang ang pumili. Paano silang ipinili ni Kristo personally? Wala na ang Panginoong Hesus. Yan niyo po. Whom He has appointed heir of all things, tagapagmana, through whom also He made the world. Siya ang tinutukoy dito, ang Panginoong Hesus lamang ang may kapangyarihan at ang ulo ng iglesia, ang mamumuno sa iglesia. At kanyang salita lamang ang dapat nating sinusunod. Ayan, no po. Okay? A matter of humility kasi ang problema. Some leaders of the church today, the denominational today, they claim that they are the Church of Christ. Lack of humility. Ano po bang ibig sabihin? Di ba? Sabi sa James, basahin ko lang po Santiago, maganda kasi sinabi sa James eh. Although alam natin yung blessed Adam, meat, no po? Sinasabi doon. See? So, kung titignan po natin to. In James chapter 4, basahin po na sa Tagalog. Maganda po kasi to. Samahan nyo lang po magbasa dito. James, Santiago sa Tagalog, chapter 4, verse 6, sabi po. Ngunit siya nagbigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansal sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Sabi doon, resist the devil and he will flee from you. Ang marino na sinasabi dito sa atin, sabi ng Panginoon dito, no? Sabi niya, ano yun? Pasakop kayo, sabi na doon.
Ang problema is hindi tayo nagpapasakop ng may pagpapakumbaba. Sabi doon, no? Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Ang linaw po, maganda po yan, ano po? Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit siya. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Sabi niya doon, no? Kayo'y mga pigati at magsibik at nang sitangit, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at inyong kagalakan ng kalumbayan. Ito po, verse 10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So ito po naging problema eh. Ayaw magpakababa eh. Bakit po? Kasi po, ang nangyari sa iglesia, ng bawat denominasyon, naging institutional na. Hindi na nila mapalitan ang kanila pong mga krido o mga turo dahil sa mga ninununan nila nung araw. Mga pasimuno nito, kaya po yung mga kabataan ngayon na na-under sa iba't ibang denominasyon, kuminsan ayaw buksan ang isip. Sarado na po. Sabi nila, Brad, pareho lang naman Diyos ang pinupuri natin eh. Pareho lang naman tayo eh. No po, hindi po. Tama po, pareho na tayo may Diyos. Pero kung pareho tayong may Diyos, dapat pareho din tayong sinusunod ang Kanyang utos. Hindi tayo din, doon na kami kinapastora. Doon na kami kay pastor aaten. Kasi po, ito po kasi nangyayari. See? Dapat po hindi tayo ganon. Kasi kung minsan may mga kapatiran tayo na aalis sa iglesia dahil dati raw sila doon. Matagal na po kami doon miyembro kasi babalik na lang po kami sa dati naming iglesia. So, dati raw nilang iglesia. Hindi iglesia ng Panginoon. Di ba? So, may mga iglesia nagtutugtugan. Merong mga iglesia na may mga healing power pa. Nakakalungkot po. Sino po nahihirapan dyan? Yung mga kabataan. Dahil yung mga kabataan natuturuan po ng mali. Kapag tatanda sila, mananatili silang mali. Yun po ang nangyayari. Dahil po sa kawalan ng pagpapakumbaba and walang respeto. Ayan. Wala nang respeto sa salita ng Diyos. Kaya mga taong bayan, madlang people, buksan ninyo ang inyong puso. Respetuhin ninyo ang salita ng Panginoong Yesus. Nakasulat yan sa Isaiah 66 verse 2. Ano ba sinabi ni Isaiah? Basahin ko ulit sa inyo po. Ayan. Okay? Isaiah, sa lumang tipan tayo. Isaiah chapter 66 verse 2. Ano pong sinabi? Tingnan natin. Ang sabi niya rito, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko. Sa makatuwid bagay siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Tignan niyo po, may pagsisisi at nanginginig sa aking salita. So wala na kasing respeto. Hindi na nanginginig sa word of God ang tao ngayon. As in, wala na po. Mismo kuminsan, mga nasa loob na sinasabing Church of Christ, wala nang respeto. Mismo kuminsan, mga preacher, mga ministro na nagtuturo sa loob daw ng Church of Christ, wala na ring respeto. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Nagkakaroon ito ng paghati-hati, kampi-kampi dahil diyan. No humility, no respect. Kanino? To the Word of God. Wala nang desire na sundin ang tunay na salita ng Panginoon Diyos. Marami turo ng Biblia, pero hindi namang ipinamumuhay. Hindi isinasagawa. So yan po nangyayari. Wala na silang desire na ipamuhay ito o ipakita ito sa taong bayan. Kaya po, dapat tayong magsinasabing nasa church ng Panginoong Yesus, ituro lamang ang kanyang salita para mga kabataan, mga tao na malaman nila ang katotohanan. Sana naman po sa mga tinuturuan po, magbukas kayo ng isip. Dahil wala na rin pong tunay na pag-ibig. Ngayon, sasabihin mo po,
Di ba? If you love me, sabi ng Panginoon, keep my commandment. Many people, many churches today claim that they love Jesus. Mahal daw nila si Kristo, pero hindi naman sinusunod o pinapanatili ang kautosan ni Kristo. Sasabihin nila, they will go to justify. Ito ang turo ng Panginoon. Bakit tayo hindi nagkakasundo? Bakit tayo hindi united? Kasi po, hinahaluan ninyo ang turo ng Panginoong Hesus na dalisay, hinahaluan po ninyo ng hindi maayos, hindi maganda. Kaya po, alam niyo po, kung ang lahat ng tao magbubukas lamang ng salita ng Panginoon Diyos, at kung bubuksan ng kanyang puso at isip, walang kaguluhan. Di ba? So, lahat tayo magkakaisa eh. So, yun ang nais ng Panginoong Diyos. Ang nais ng Panginoong Diyos talaga po, ang lahat ng tao ay mga ligtas. Ngunit ano po, di ba? There is narrow gate and a wide gate. So, ilan lamang ang makakasumpong. Kaya doon sa lumang tipan, sinabi niya, tumayo ka. Tingnan mo ang dating daan. Ano po, yung dating daan, yung turo kasi ng Panginoon nandun. Kasi yung binago nila, no, na tinatawag natin, dinagdagan na nila ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya tingnan mo yung lumang daan. Tingnan mo yun. Tingnan mo ang turo ng Panginoon Diyos. Ang turo ng Panginoong Hesus sa atin. Yan. 2 John, chapter 1, 9-11. The importance of staying within the boundaries of God's revealed will. Yung kalooban ng Panginoon na nireveal na sa atin. Problema kasi, may nireveal na kalooban ng Diyos, pinipilit pa natin yung kalooban natin eh. So yan po nangyayari. 2 John 1:9-11. Whoever transgresses, sino man naglamalabag o nagkakasala, at hindi sumusunod sa mga aral ni Kristo, ito ay walang Diyos. Sabi niyo po, sabi ko kanina eh, doctrine of Christ eh. He who abides in the doctrine of Christ has both. Meron kang Ama at may tagapagligtas kang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po pwede by emotion eh. Kasi po may mga kaibigan, kapatid tayo, through emotion sila eh. Hindi po doon nababase ang tunay na iglesia ng Panginoon Diyos. Ang tunay na kaligtasan is not based on emotion or feeling. True salvation is based on the Word of God and the doctrine of Christ. Yan po ang tunay na kaligtasan po na sinasabi doon. Okay? Kaya hindi po pwede. Kasi kung minsan kasi, pinipilit natin, nasa Diyos naman ako eh, hindi ako umaalis. Kung hindi ko umaalis sa Diyos, bakit wala ka sa araw ng pagsamba? So tinan niyo po, no? If anyone come to you and does not bring this doctrine, dinala sa iyong aral na ito, na hindi aral ng Panginoon, huwag mong tanggapin ito. Hindi ba? Eh, malinaw po na sinasabi doon. Kuminsan kasi, tinatanggap pa natin, binabati pa, pagpalain ka ng Diyos. Mali nga yung turo. Paano mo sasabi pagpalain ka na dapat? We, the Church of Christ, we must stand firm on the faith. Pag nagtuturo ng Biblia, sabihan mo na maayos. Rebuke him in a nice way. Sabi nga sa Biblia, di ba? Mali po ang turo po ninyo. Dapat po buksan ninyo ang Biblia. Yan po dapat doon. Hindi sinasabi, God bless you. God bless you pa natin. Wala pong masama doon, pero yung kanilang dalang turo ay hindi dapat natin inaayunan. Ano po? Do not receive him into your house, nor greet him. Doon may mga kumakatok sa atin. Inyo po, yung mga gwapo na nakakurbata, so pinapapasok pa natin, alam natin mali ng turo. Yan. Dahil nga sinasabi natin, ang Pilipino ay very, ang tawag doon, yung mapagbigay sa lahat ng hospitable. Ayan. So, pagdating po sa kaligtasan, mga kapatid, huwag po kayong maging hospitable sa mga maling turo. Yan po yun. Although, yes, we need to share our love. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo, magagamit sa pagsatsala, magagamit ito sa pagre-review. Kaya po dapat, kaya nga may word of God eh, no po, na binabanggit doon. Ayan. Pansin nyo, verse 11, for he who greets him shares. Nakikisalo ka daw. Saan? Sa kanyang masamang gawa. Sino may sabi po niyan? Hindi po ako. Hindi po siya. Ang Diyos ang may sabi po niyan. Sinabi po yan kay Juan. Kaya sinulat po ni Juan ito. 2 John chapter 1 verse 9-11. Ayan. Ano po? Okay, kaya sabi ko nga po magbukas ang isip. Huwag niyo sabihin na sinasasaktan kayo sa mga salita ng Diyos.
Totoo naman masakit ang salita ng Diyos eh. Bakit tayo kailangang masaktan? Para malaman mo na ikaw ay nasugatan. Ma-realize mo, then gamutin mo. Gamutin mo ang mali. Yun po yun. Di kasi kung minsan, kala natin tayo yung alam niyo yung salitang word na ako yung tinitira, ako yung pinatatamaan, wala pong pinatatamaan ng mga tagapagsalita. Totoo ang Diyos. Lahat tayo dapat tamaan ang salita ng Diyos. We cannot go beyond what is written. See, hindi po pwede tayong lumabak eh. Hindi pwede tayong magkulang, hindi pwede tayong lumagpas, hindi po pwede eh. Ano sinabi sa proverb? Do not add to his words, lest he rebuke you, and you be found a liar. Tingnan niyo po, di ba? Sinabi sa Deuteronomy, sinabi sa Proverbs, sinabi sa Revelation. Na po, sa una, sa gitna, at sa huling parte ng Biblia na naisulat sa atin. Nakalagay po doon, huwag tayo magdadagdag sa kanyang salita. But the problem, hindi kami nagdadagdag. Pero yung ugali po natin, dinadagdagan natin. Inaalit natin ang pagpapakumbaba. Inaalit natin ang tunay ng pag-ibig. Inaalit yung tunay na desire na magkaroon tayo ng kaligtasan. So yun po nagiging problema. Ano po? Kaya po ang Iglesia ng Panginoong Hesus, the Church of Christ po, ito po ay biblical. Tatanong natin kanina, is the Church of Christ biblical? Yes. As long hanggat ito ay sumusunod sa aral ng Panginoong Hesus. Ayan. 1 Corinthians 4:6. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos, dahil sa inyo, that you may learn in us. Tignan niyo po, hinasabing ko kanina, not to think beyond what is written. Hindi po tayo mag-go beyond kung ano yung nasulat. That none of you may be puffed up on behalf of one against the other. Kaya nga po sinasabi natin kanina, di ba? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Hindi niyo po. Sasabihin mo, I love God. Mahal ko naman ang Diyos, hindi ko siya nakakalimutan. Pero are you doing the Word of God? Sinusunod mo ba ang kanyang kalooban? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Manatili ka sa kanyang piling, sa kanyang katawan. Lumabas ka sa katawan. At sabi mo, dito naman ako nagsasambay. No? Kaya nga po may isang katawan, may iglesia. Doon tayo magtitipon-tipon, sumamba sa Diyos. Hindi sa bahay mo. Although yes, you can worship on your house, you can worship God in everywhere. But every first day of the week, tuwing linggo, unang araw ng San Linggo, dapat nandoon ka sa katawan ni Kristo, nakikipag-assemble together, nakikisalamuha, no? Nagtutulungan, nagpapalakasan, tunay na salita ng Diyos. Tingnan niyo po, unadulterated word of God. Andoon po dapat tayo. Kasi kung minsan titingnan natin ng tao eh. Huwag niyo pong tingnan ng tao. Ang tingnan po ninyo ang katawan ni Kristo. Kasi kung minsan papunta ka sa iglesia, ay, andiyan si ganito eh. Huwag mong tingnan, ba't siya ba namatay para sa'yo? Di ba? The most important here, you must continue to contend in the faith. Saan? Sa iglesia ng Panginoong Hesus. The Church of Christ. Dapat nandun ka lagi. Ano man ang problema, ano man ang suliranin mo, dapat nasa loob ka. Dahil hindi mo alam kung anong oras ka mamamatay. Hindi mo alam kung kailan ka babalik ang Panginoong Hesus. So the most important there, you are inside the body of Christ. Kaya po pag linggo, dapat nandun kayong lahat. Atin po kayo. Ayan. For I testify to everyone who heard the words of the prophecy of this book. Sabi niya, if anyone add to this thing, God will add to him the plagues that are written in this book. Alam niyo po, kahit sinasabi ko ng mga ibang kapatid eh, Brother Danny, dumadaming problema namin. Kaya ba't dumadaming problema mo? Kasi nga, lumalayo ka sa Panginoon Diyos eh. Di ba? Kaya lalo dadaming problema mo. Diba, malayo ka kay God eh. Doon lumapit ka kay God, malino na sinabi kanina, di ba? Abide in the doctrine of God, doctrine of Christ, and you will have the Father and the Son. Tinan niyo po, di malapit ka, meron ka. Pero kung hindi ka nananatili sa kanyang aral, tatalong dadami talaga problema mo. Di ba? Kasi nasa mundo ka eh. Doon ka sa Panginoon, may problema, pero hindi marami. May problema, pero hindi mabigat. Bakit? The Holy Spirit will comfort you. Di ba yun ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol? I will send my comforter. And that is the Holy Spirit.
He will comfort us because of His Word. Sa mga salita natin naririnig sa tuwing linggo, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit yan. And the same time, pag may problema ka, nandito Panginoon Diyos. Lord, I love you and I will keep your commandments. Dapat ganun. Nananatili tayong lahat. Although hindi tayo perfecto, nagkakamali tayong lahat. Pero huwag ka nang manatiling hindi perfecto. Pwede tayong maging perfecto eh. Ang sabi sa Biblia, di ba? The Word of God, pwede tayong maging perfecto sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil ang salita ng Diyos ang magliligtas sa atin. We can do less than what Jesus requires of us through His Word. Talaga po hindi pwede. And if anyone takes away from the words of the book, tinan niyo po, ay wala naman akong inaalis salita sa Biblia eh. Meron kang inaalis kapag hindi ka umatin paglinggo. Kapag hindi ka tumutulong sa iglesia, kapag hindi ka nagbibigay ng tama, inaalis mo yan. Kapag hindi ka marunong magpatawad, kapag hindi ka marunong magpakumbaba, kapag ganito mga bagay, ang dami po no? Yan ang inaalis natin. Tingnan niyo po, di ba? Kapag hinayaan mo na magkagulo ang iglesia, no po, ay, inaalis mo na yan. Ano mangyayari pag ginawa mo yan? Wala ka na rin sa book of life. Tapos mag-i-expect ka, mag-e-expect ka na maliligtas ako. Paano ka maliligtas? Kaya nga sabi ni Pedro, make your election sure. Siguraduhin mo, sabi ni Pablo, work out your own salvation. Ayun yun eh. Saan ka magtatrabaho? Doon sa katawan ni Cristo, sa iglesia niya, wala sa iba. Hindi ka pwede doon dahil kasi isa lang ang iglesia. Isa lang ang itinanim na salita na iglesia ng Panginoon Diyos. I will build. Sabi niya, I will build. Hindi niya sinabing, I will build my church. Ang linaw po sa Mateo 16 yan. Hindi niya sinabing, I will build my churches. Di ba? Hindi niyo po, the believer were called ganito, hindi. Kristiyano lang ang sinabi. Doon sa Antioch. Ayan. So we can do less. The unprofitable servant, alam natin yun, no? Sa parable ni Kristo. Rich young ruler, ayan, alam, ang dami na naturo na natin lahat yan. Yung si King Agrippa, no po? Diba? Hindi rin kasi, you almost persuaded me, sabi lang niya. The Church of Christ in Laodicea, baka po, mangyari po yan, ay nakalimutan mo na ang first love mo. No po, ang sinabi ng Panginoon doon. Dami. No? Tignan na natin. No, the Church of Christ submit to Christ. Yun po ang Church of Christ eh. Nagsasubmit kay Kristo. No po, ang salita lamang ng Panginoong Jesus ang sinusunod dapat ng Church of Christ. Ito po yung Biblical Church of Christ. Ano po? Hindi po pwede po na sinasabi natin na hindi kayo mga membro, hindi kayo pwede humawak ng Biblia. Ang pwede humawak ng Biblia ay ang ministro lang. Hindi po Church of Christ yun. Tandaan nyo po, ano po, ang Church of Christ, magtuturo pa kayo ng sinasabi natin, binding po ay ibabind mo. Kailangan lahat ng membro magbibigay kayo ng ikapu. Hindi po yun. Ang malinaw sinasabi doon, magbigay ka ng maluwag sa puso, sa bagong tipan. Ano po, yun po mga utos lamang sa lumang tipan na yan, sa mga udyo ng araw. Pero wala na po there, neither Jew nor Greek, sabi ng Biblia. Wala na, lahat tayo nagkakaisa na. Kaya dapat po, sabi nga ni Pablo, huwag kayong magturo ni kahit ng mga anghel ang pumarito at magturo. Kaso, may anghel dumating. Ay, naku po, maligtas ako. Yan ang nangyayari sa mga tao eh. No? Ang mga piling, milagro, hindi po pwede maligtas. Yan po sinabi sa Galatians chapter 1, verse 6 to 10. Kahit na nga po anghel, dapat sumpain sila. Huwag tayo magtuturo ng kakaibang aral. Dahil aral lang lamang ng ating Panginoong Yesus ang dapat nating ituro at dapat nating sundin. Salitain mo ang mga oracles of God lamang. Tingnan niyo po, babasahin ko po sa inyo ha, sabi kang Tagalog. 1 Peter chapter 4 verse 1. Mga nakikinig po mga kapatid, makinig po kayo. No po, maganda po kasi ito eh. Kaya po maunawaan natin. No po. Yan. Ang sabi sa verse 11, sabi kang Tagalog, sabi niya na
kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay na pamamagitan ni Jesucristo, puro sa Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Siya nawa, siya lamang, wala na pong iba. No? Kaya po hindi pwede i-divide ang church. Isa lamang po yun. No? Wala pong headquarters ang church. Ang headquarters ng church ay nasa langit po. Wala pong nasa Rome, o nakay ganito sa Davao, nandito ganyan. At lahat may local church. No? Yung mga local church daw, lahat ito ay pasubmit doon sa head church. No po, may tinasabi natin ng mga senior pastor, junior pastor, ay naku po, wala pong ganoon. May apostol 1, apostol 2, hindi po ganoon ang church ngayon. Hindi po ganoon ang Church of Christ. Ang Church of Christ po, ang Diyos, ang Panginoong Isus lamang, ang pinakamataas. At lahat po ay pantay-pantay. Although, meron po tinatawag na namumuno. May elders, may deacon, pero hindi po dapat po mga naglilid dyan na parabang sila ang boss. The elder, the deacon, the minister, the preacher, all the workers must always maintain the humility. Always maintain their humility in order not to lord over the flock of the Lord. Only God lamang. Tinan niyo po, kaya po pag mayroon tayong collection, dapat ito po ay autonomous dito sa kongregasyon kung saan ka nandoon. Although the Church of Christ around iba't ibang lugar, we must always be united. Nagkakaisa tayo. We must helping one another. Kunyari, Church of Christ sa Sampaloc, Church of Christ sa Antipolo, Church of Christ sa Cavite. Yun to, lahat tayo nagkakaisa, nagtutulungan. Hindi po dapat watak-watak. Yun po ang Church of Christ. Tandaan nyo po, hindi po pwede po tayo kami yung magaling, maganda building namin. Wala pong pagalingan. Wala pong pagandahan dito. Ang aming preacher, graduate ng Bible School, hindi po yan po ang ililigtas natin. Ang ating ikaliligtas, ang pagpapakumbaba ng may pagsunod, tangi lamang sa kalooban ng Diyos, sa oracles of God. Yan ang Church of Christ na nagpapasailalim kay Kristo. Yan po ang Church of Christ biblical. Yan po ang nasa Biblia na Church of Christ. Ayan. Tingnan po ninyo mabuti ito bago tayo matapos. From heaven. Yan. Ito naman sa tao. From men. Tingnan niyo po. Copyin niyo po ang mga sulat niya. Okay, screenshot po ninyo. Picturean po ninyo. There's only two possible sources. From heaven or men. Saan ka ngayon, kapatid? Kaibigan na nanonood. Sino sinusunod mo? Ang tao ba? O ang salita ng Diyos na mula sa langit? So it's about time for you to wake up. Gumising ka. Gumising ka, kapatid. Kung nandoon ka, feeling mo na sinusunod mo ay itong mga taong ito, tingnan mo ang aral ng salita ng Diyos. Kaya maraming naliligaw dahil hindi binubuksan ang salita ng Diyos. Hindi binibuksan ang salita ng Diyos. Pinaiira ng kanilang feelings, emosyon. Dito ko kakampi. Dito ko kakampi. Ganun ang nangyayari. Huwag kang kumampi kanino man. Sundin mo ang aral ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, expose those gumagawa ng mali, expose mo. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang makiyalubilo sa gumawa ng mga ganito, huwag kang makiyalubilo. Pag sinabi ng Panginoon, resist the devil, i-resist mo ang devil. Pag sinabi ng Panginoon, magsamba ka. Pag sinabi ng Panginoon, magbigay ka ng tama na ngayon sa kinong kinita. Sino nakakalam yan? Ikaw lang at ang Panginoon Diyos. Di ba? So, tingnan nyo po. Kaya po, tulungan po ninyo ang mga nagsisikap ng tunay na nagtuturo ng salita lang ng Diyos. Tulungan po ninyo mga kapatid ng ganyan. Tulungan po ninyo mga preacher na nagsisikap para magkaroon tayo ng kaligtasan sama-sama. Lahat po tayo. The Bible does not teach me to be saved one way and you another. Isa lamang po ang tinuro ng Biblia. No? Kaya sa gabing ito mga kapatid, sana po naunawaan natin, the Church of Christ is biblical if they submit to Christ. Tandaan niyo po yun.
Kung kayo po ay nasa Church of Christ na mga kapatid na nanonood, tingnan po ninyo. Kung tayo po ay patuloy na natili sa katotohanan, tingnan din po ninyo ang mga nangangaral na mumuno. Huwag po kayong matakot na i-correct ang mga nangangaral kung sila po ay nagkakamali. Tandaan po ninyo, para po sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin, ang tunay na pagmamahal po ay mayroon pong pag-correct. May pagpapalo. Huwag po kayong matakot. Matakot lamang kayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang magliligtas sa atin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung kayo po may katanungan, pwede po ninyo akong message privately. Ayan po. No po? No? Kaya po, sa gabing ito mga kapatid, I hope and I pray na nagkaroon tayo ng kaalaman tungkol po sa Church of Christ. Sa mga nag-doble isip, mga kapatid na umaalis, hindi ayaw magsamba, ano mang kadahilanan, tanggalin na po ninyo yan. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon Diyos. No po, para sa ating kaligtasan. Kaya po, pinapanawagan po sa mga kapatid po na umaalis sa iglesia. Huwag po kayong umalis. Bumalik kayo. Tandaan po ninyo, ang tingnan nyo lamang ang Panginoon Diyos. Although, meron pong hindi perfectong membro. Pero ang importante, work out your own salvation. Make your election sure. Be a part of the true church in the Bible. And that is the Church of Christ. If they submit to Christ's doctrine. Good evening, everyone.